Evan, may ibinigay bang rason kung bakit hindi nakadalo ang mga ito? Nel, sa paliwanag na ibinigay ni House Speaker Bogie D na pagdesisyonang hindi na dumalo ng mga kongresistang ito upang hindi makaapekto sa mga kasalukuyan ng isinasagawang investigasyon patungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Sa pagpapatuloy ng hearing sa Senado patungkol sa mga maanumalyang mga proyekto kontra baha, ilan sa mga resource person at lahat ng kongresistang inimbitahan ang hindi dumalo ngayong araw. Kasama na rito si dating House Speaker Martin Romualdez, Benguet Representative Eric Yap at ang 17 mambabatas na pinangalanan ng mga diskaya na tumanggap umano ng kickback sa mga infrastructure contracts. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson, nagbigay ng paliwanag si House Speaker Faustino Bogie D at sinabing kaya hindi makakadalo ang mga nasabing mambabatas ay upang maiwasan ang anumang posibleng epekto nito sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Now, according to Speaker D, the members will not be appearing before the committee today in order to avoid any possible prejudice to the ongoing investigation and eventual findings of the ICI, Independent Commission for Infrastructure, given that the invited members have already submitted themselves to its jurisdiction and proceedings. Tinanggap naman ng komite ang paliwanag na ito, ngunit isa rin sa hindi dumalo si resigned Acobico Party List Representative Zaldico sa kabila ng pagbibigay ng opsyon na umattend via online video conferencing. Ayon kay Lacson, hindi nila nagustuhan ang paliwanag ng abogado nito na si Attorney Roy Rondain na nag-aalala na ang anumang sabihin ni Ko sa hearing ay maaaring makasama sa magiging depensa nila sa kakaharaping kaso. Isa ito sa rason na binigay ng kanyang abogado bukod sa paliwanag na nagpapagamot pa ang nagbitiw na mambabatas sa Estados Unidos. Let me state clearly that this committee takes strong exception to the statement made by Attorney Rondain. Specifically, his apprehension, and I quote, "I'm apprehensive that any statement he, referring to Mr. Zaldico, may give before the committee will at best preempt any defense he may set up. Our invitation was directed to Mr. Ko himself, not to his lawyer." Hindi rin sumipot ang naunang sinabi ni Senator Amy Marcos na magre-recant umanong testigo na si dating security consultant Early Gotesa na nag-deliver umano ng mga maleta ng pera sa address ni Zaldico. Ngunit ayon sa Bureau of Immigrations, wala namang nakitang record of departure mula dito. Kinwestiyon naman ni Senator Erwin Tulfo ang di pagsipot ni Goteza. Ayon kay Lacson, wala na ito sa address na nakalagay sa kanyang driver's license. Nang humingi naman ng tulong kay Senator Rodante Marcoleta para hanapin ito, sinabi ng senador na wala na rin itong contact kay Guteza. Tiniyak naman ni Senator Lacson na ang sinumpaang salaysay ni Guteza ay nananatiling valid. Nagkaroon lamang ng problema sa notaryo, ngunit magagamit pa rin sa committee report dahil nasumpaan naman ang salaysay sa harap ng komite. Wala rin ang iba pang government officials at district engineers dahil sa iba't ibang rason. Nel, samantala, narito ngayon sa pagdinig sa Senado sina Sara at Curly Discaya, Bryce Hernandez, Roberto Bernardo, Henry Alcantara, JP Mendoza, nakasama na sa mga unang naiimbitahan sa mga pagdinig dito sa Senado patungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Yan muna ang update mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Nel. Maraming salamat sa iyo, Evan Alvarez mula sa Senado.